ito na yung part natin mga sir. Doon sa click na version 1 na in-overhaul at nalilinisan na to. Hindi ko na sa inyo na ipakita yung paglilinis natin dito, pero ayan, nalilinisan ni Qualito. At syempre yung head sa block ay na-repacing yan para maiwasan natin yung back job, overheating, ganun. Malinis na rin dito. Yan, wala na rin yung bearing. Tapos kaka-pick up ko lang din naman yung yung pisa nya. Ayun. Yan, ito yung pisa na gagamitin natin. Yan, galing pa ng Maynila ito sa kabilang shop mga sir. Yan, kahapon to pinadala ng hapon. Ngayon din bali kagabi nag-PM na sa akin yung yung dumating na yung yung pisa. Yan, yung total ng ng delivery fee. Ayan. 250. At syempre ipapa-shoulder ko kay customer itong pisa. Iba kasi ang presyo ng 125 to 150. May kamahalan kasi yung sigunyal ng 125. Kaya kung sakali dito kayo magpapagawa sa amin, at kung sakali wala kaming pisa, pinapadeliver namin kagad doon sa kabilang shop sa Maynila. Kaya ang kumbaga 2 araw yung gawaan natin ng motor kung sakaling ganito yung ipapagawa ninyo. At syempre si Qualito po yung gagawa niyan. Yan, trusted naman na natin yan. Kaya wala tayong dyan agam-agam. At syempre nagbibigay tayo ng warranty. Ay, yan, binubuksan na natin. Sa lahat ng kailangan nyo mga sir, pagdating din sa mga original na parts, mayroon tayo nyan. Kung sakaling wala tayong display dito, order ka lang, or sa amin mo ipapagawa. Habang kinakalas yan, nalilinisan, kinabukasan nandito na rin yung pisa, dilit yung salpak na. Tsaka kung ano yung gawaan natin dun sa Maynila, syempre yung gawaan din dito parehas lang din, kasi ako lang din naman yung nagtuturo kung ano yung mga gagawin. Ayan, kaya huwag kayong mabahala kung sakali dito kayong papagawa. Ayan, nilulubog na natin yung bearing. Ginamit pa rin natin yung lumang bearing nya dahil dito kasi wala tayong press. Dito lang dun sa kabilang shop meron tayong press, at dito naman hindi naman ito kahirapang ilubog mga sir. Kaya huwag kayo matakot kung ginaganyan, kasi nga ganyan din naman talaga gagawin kapag ka mano-manong paglubog. Para hindi na kayo mapagastos sa papress, kasi saglit lang din naman sa papress. Sisingilin kayo ng 450, nakadepende pa yan kung magkano yung sisingilin sa ibang ganyan. Lalo ito, napakamalang press dito. Wala din namang kaso kung ginaganyan natin, kasi ganyan din naman talaga ang ginagawa din namin kahit sa kabilang shop, ganyan din ang ginagawa natin. At syempre nagbibigay tayo ng warranty dyan, kaya huwag kayo matakot. Okay, mga sir, ilubog na natin. Syempre bago natin may ilubog yan dito ay kailangan pa rin natin siya painitan gamit ng biting o suplete na lalagyan natin ng langis para may salpak natin ng diretso. Kasi kung hindi mo lalagyan ng yan, langis, or hindi mo papainitan yan ng gamit yung suplete, hindi mo may lulubog ng 0-0 yan or salpakan kumbaga. Yan, pinapainitan natin sa loob ng 15 minutes mga sir. Okay, usok na usok kasi naglalagay tayo ng langis sa kabilang butane. At ayun nga, isang salpakan lang, ayun, labog na. At syempre lalamigin muna natin, tsaka lagyan ng sealant. Syempre dowel pin, dalawa, huwag nyo makakalimutan para hindi ma-deform at hindi kayo mapasagan ng crankcase. Yan ang purpose ng dowel pin. Bukod sa guide ay iwas basag. Ito yung dowel pin ayan, nakakonik na, nakakabit na. At ayan, sinisilant na yung crankcase para may taklob na at mabuo na rin. Black, hindi tayo nagpalit kasi goods na goods at wala naman ako nakitang problema. Nirepacing lang natin yan. Yun yung pinagpalitan natin si Kunyan.
Basta technique nyo dyan, kapag kayo nag-overhaul ng motor sa sarili nyong motor, kung mayroon kayong cellphone, i-video nyo kada kalas nyo. Pinaka-importante matandaan nyo kasi yung maliliit na pisa. Tutok nyo dyan, side by side. Saan nyo tinanggal, doon nyo rin ibalik. Kumbaga, segregate nyo bawat pisa na natatanggal nyo. Ayan, nalagay na natin yung isang crankcase bolt. Ayan na. 4 yung malalaki dyan, tapos 2 medyo may kalakihan, at yung 1, 2, 3, 4 na medyo maliit. Ayan, nilagay na yung block, piston ring, timing chain guide, at ito, laging bago to mga sara. Di ba rin sa base gasket, kahit yun pa yung luma yung gamitin nyo, wala namang problema yon, dahil hindi naman nasisira yon. Ito ang madalas nasisira kasi natatanggal yung gasket nito. At kung 150 yung unit niyo, napaka-importanting 150 rin yung gasket na gamitin nyo, kasi hindi nyo pwedeng gamitin yung 125. Oo, yung sa 125 papasok dyan, kasi yung sa pagdating sa butas, mga ganyan, yung daanan ng coolant matatakpan, ibig sabihin mag-overheat yung unit, kaya obligado bumabag-job kayo. Yan, ganoon din sa 125, hindi nyo rin pwedeng lagyan ng pang 150 dahil barado din yung daanan ng coolant. Yan, dapat laging bago to. Tsaka huwag nyo nalalagyan ng sealant to, kasi babarado lang yung ilalagay yung sealant doon sa mga butas, daanan ng coolant. Yan, dowel pin, huwag rin kalimutan para hindi ma-deform yung block to head at iwas tayo sa overheating. Yan ang mga gamit ng mga dowel pin na yan. Yung tornilyo na yung mga sara, tinatanggal yun kapag nagre-replacing tayo. Tinanggal natin yan dahil nag-replacing para iwas overheating at pantay na pantay. Top din natin dito sa kunya, tapat nyo rito. Tapos yung kanal na yan, tapat nyo rito. Yung higpit natin doon sa stud bolt mga sir, ang sukat na ginagawa namin dyan ay 33 Newton meter. Ayan, water pump. Luwag natin. Tapos swing arm at tambocho. Ang gilid. Cover. Yun na yung kulang yan para may salpak na sa kanyang chassis. O ayan, tinanggalan na natin sa pagkakatagay sa dun sa sa kuha natin pang overhaul at binaba na para may balik na yung panggilid at may salpak na rin ko sa chassis nya. Ayan, puro itong makina langis. Ayan, kay Sir yan, yung may-ari ng motor na yan, Honda, yung ginamit nya. Mamaya naman yung kulan pag may salpak na yung chassis. Yan, let's bolt in na. Ayan, nakapit na. Bali, kapit mo natin lahat muna, tapos mamaya pantayin na natin yan. Ito mga
mga sir, ikabit na yung lahat ng sensor at umaandar na rin. Yan, pinapasingaw natin kung naka-bypass to. So may ikot kasi kung hindi naka-bypass yan, hindi ganyan yan, may ikot siya. Yan, pinapasingaw. Tapos obserba na to kung may leak or kaya overheat, ganyan. Kasi naka-bypass yung kanyang thermostat. Okay, balikan natin uli kung mayroong tagas, mayroong bulwak. Tapos painitin natin uli at obserba na naman natin uli. Gano'n ang ginagawa natin, ilang ulit natin na-obserbahan yan. Hindi yan yung kapag ka nagawa mo na ay okay na yan. Sa amin hindi naman, pilit pa namin na-obserbahan yan para kapag kinuha ni customer walang problema at para hindi pa balik-balik yung trabaho. Okay, checking tayo ulit. Lagi isang oras ng umaandar ito mga sir na naka-minor na dapat bubulwak na yan dyan. Kapag naka-minor kasi mga sir front lagi yan or mas mainit ang makina kapag naka-minor kasi kunti lang yung hangin na pumapasok sa kanyang radiator. Hindi tulad nung bumirit ka, mas malakas yung hangin na pumapasok. Ito wala namang bulwak, kaya goods na to. Pwede natin ibalik to. Kaya muli naman to. Goods na yun. Okay na ito mga sir, nabagyan natin yung upuan nya, nag gear oil, tapos yung air filter nagpapalit din, at waiting na lang si customer para ma-pick up niya na yung unit nya. Yan, kadito na lang yung video natin dito mga sir.